Pag nasa ibang bansa ka, lalo na sa Amerika, ay natural talagang hindi mo makakain ang iyong mga paboritong pagkain. 20 days na nga yung buro ko mula nung aking ginawa at ako nga ay excited na itong kainin at lutuin. Siyempre, lulutuin muna natin bago kainin, di ba? Pansin ko nga ay matagal maburo itong burong tilapia. Kasi nga dito sa amin malamig, 'di ba? Winter time, kaya ayan ganyan. Matagal siyang maburo. Pero kapag ka siguro mainit yung panahon pag summer ay sakto talaga yung bilis ng pagkaburo nito. Pero okay lang 'yan kasi nakapag-antay naman ako. So hindi pa nga yan dapat pwede, kaso nga lang pinilit ko na lang dahil. Kasi nga gusto ko na talaga siyang ulamin. Igigisa ko nga yan siya sa luya, sibuyas, bawang, at saka masarap sana kapag ka may sili. Kaso nga lang wala akong sili dito sa bahay. Kasi ba naman yung napakaraming sili, hindi ko naman yun mauubos at napakamahal. Siguro mga nasa 250 pesos. Kung sa bagay, sulit naman sana yun kapag ka binili ko. Kaso nga lang malayo yung Asian store sa amin. Kahit malayo tayo sa Pinas, kapag ka marunong kang dumiskarte, kapag ka alam mo kung paano gawin yung mga pagkain na nami-miss mo na dahil wala dito sa abroad, natural syempre maghanap tayo ng paraan, di ba? Kailangan natin minsan matuto kung paano gawin ang mga bagay-bagay mag-isa. Charot lang. Kasi nga, wala namang mabibilhan yan dito, walang available. Kaya naisip ko na lang na gumawa ako kasi nga may binili kaming tilapia sa Asian store at hindi ko alam kung anong luto yung gagawin ko. Kapag andito ka na pala sa Amerika, talagang tawag niyan, matututo ka talagang magluto ng mga dating hindi mo niluluto. Katulad niyan, buro. Hindi naman ako gumawa niyan sa Pilipinas. Hindi ko yan nasubukan gumawa sa Pilipinas. Dito lang talaga sa Amerika. As in, sa Amerika lang talaga. At nag-alala nga ako kasi baka nga mabaho yung amoy. Kaya lang, ay hindi naman pala at okay lang naman pala. Alam mo yung walang amoy na masangsang ganon, hindi siya malansa kasi nga hinugasan ko yan ng maayos, pinatuyo ko yan gamit ang paper towel, tsaka talagang nilagyan natin yan ng sobrang daming asin. Iodized salt nga lang yung ginamit ko kasi yun lang yung available dito sa aking kitchen. So ayan, gagamit tayo ng coconut milk, panggata, yan yung ilalagay ko. Pero igigisa ko muna siya sa oil tsaka butter yung aking nilagay. So habang nagpe-prepare ako ng buro, syempre niluluto natin yung ating rice. Kasi nga hindi ko naman kakainin yan without rice. So ayan, pasaya-saya pa nga ako. Kasi nga excited na akong mag-ulam ng buro. Parang tangay. Inamoy ko pa nga yan kasi nga sabi ko, ano kayang amoy? Baka mabaho at maamoy ng aking asawa. Kasi that time nandito yung aking asawa sa bahay nung niluto ko yan. Kaya lang, wala talaga siyang amoy na mabaho. Alam mo yun, yung parang ang bango, lumalabas yung aromatic ng mga nilagay kong yung sarili lang niyang amoy. Kumbaga, kasi wala akong nilagay dyan na luya, basta asin lang nilagay ko, tsaka yung kanin lang at tsaka maraming asin. Syempre, yung ating tilapia ay talagang dapat malinis. Wala siyang dugo-dugo, walang kaliskis, tsaka kailangan i-rinse natin ng water ng sobrang ayos para hindi siya malansa at dadapuan ng mga insekto dyan. Tsaka dito sa amin walang langaw kasi nga winter time, so walang langaw ngayong time na to. Kapag ka summer mo yan ginawa kaya spring, probably meron o magkakaroon talaga ng langaw. Kaso kahit naka-open yung kwarto namin, ay hindi talaga siya papasukan ng langaw kasi nga wala hong langaw this time. Kasi nga winter time. So yan, gigisa natin yan sa bawang, sibuyas at saka luya. Syempre, gumamit tayo ng oil para sa ating paggigisa ng ating mga ricados. Charot lang, ricados. Best in luto-luto talaga tayo basta pagkain. Masipag talaga ako magluto ng pagkain dahil basta meron na akong lulutuin. O diba yan? Kapag may mga cravings talaga ako, talagang ginagawa ko. Basta meron lang talaga akong mga gamit dito sa kusina. Pero kapag hindi kompleto, ayun, tinatamad talaga ako magluto. Minsan pinapabili ko talaga si Mister ng kung ano-ano na kailangan kong gagamitin. Katulad ng coconut milk, ayun, binilhan talaga ako. Kaya sabi ko, kailangan ko talaga ng gata. Yun talaga yung isa sa magpapasarap ng aking buro. Hindi pwedeng igigisa ko lang yun siya sa oil. So yung ginawa ko,
Nilagay ko na talaga yung half lang na garapon. So, meron pa akong actually 1.5 garapon na natira. At lulutuin ko yun. Isahan na this week. So, ayan muna yung niluto ko. Bali, kung mapapansin nyo talaga, dahil nga winter time dito, hindi pa talaga as in siya yung, kumbaga, hindi pa as in siya yung natunaw na isda, tsaka naburo na. Pero alam mo, pag naluto na siya, ang sarap talaga as in. Ang sarap. Alam mo yung nabibili ko lang sa palengke dati, ganun na ganun din yung lasa. Hindi siya maasim. At saka, ang isa pa sa sekreto na ginawa ko ay hindi siya masyado maalat. Saktong-sakto lang. Parang yung ano lang, yung nagluluto lang tayo ng ulam na hindi maalat. Ganun hindi matabang. Ganun talaga yung lasa niya. Kailangan pag ginigisa mo yung ano guys, yung buro, mga inday. Kailangan talaga yan talaga siya. Haluhuluin talaga yan ng maayos. Kung gusto mo talaga na hindi masunog yung ilalim. Kailangan pantay yung pagkakaluto niyan. Kailangan hindi mo yan siya iiwanan sa kusina. Ayan, hukay, hukay mga inday. Kailangan nga talaga kasi hindi siya pwedeng iwanan. Kaya talagang yung aking mga kamay ay napagod ng bongga. Sa alam niyo yun, mix. Kung sa Ilocano pa, kiwarhan mga dapat baybayan. Tanuhan nga hindi siya masunog yung sa ilalim, sa bandang puwet. Sa mga time na yan guys, ay wala pa akong nilalagay. Bale yung pa lang yan, yung bigas at saka yung tilapia. So ngayon ko palang ilalagay yung gata. At nung una, sabi ko, half lang yung ilalagay ko kasi nga baka sobrang mamantika na kapag nilagay ko yung buong lata. Kaso at the end guys, ay hindi ko talaga ako nakapagpigil. Talagang binuhos ko na lang lahat kasi sabi ko, baka masisira lang yung gata natin. So ilalagay na lang natin lahat. Kasi yung ating buro, alam niyo yung isang sekreto ng ating buro, actually, masarap talaga yung mas maraming gata. Masarap talaga yung, alam mo yung parang alamang nalulunod siya sa mantika. Ganon na ganon din yung ating buro. So kailangan din niya na malunod sa oil. Nung una, sabi ko, unang panahon nung mga bata-bata pa ako, matanda na ba ako? Sabi ko dati, kapag ka siguro, kumain ka ng sobrang oily yun, hindi, madali kang magkakasakit o mas mataas yung cholesterol na nakukuha mo sa oil. Kaya nga lang pala, ngayong habang tumatanda na ako, kapag ka coconut oil pala yung ating ginagamit, ay safe pala yan siya. Kaya, yun, lagi ko na lang iniisip na dapat pala coconut oil yung lagi kong ginagamit. Kaso nga lang hindi naman natin yun afford guys kasi mahal. So ayan, yung ating mga oil na ginagamit talaga na binibili sa store ay vegetable oil. So that time nilagay ko na lang talaga yung whole na isang buong lata na gata. Kasi nga yun yung magpapasarap sa ating buro. Tsaka yan, that time talagang sige kiwar nga kiwar ante tanuhan nga mapuuran jay ubot na. Habang nagluluto ako that time, ay nagbablog ako sa YouTube o kaya nagla-live ako sa YouTube. Kaya yun, hawak-hawak ko yung aking cellphone. Pinapakita ko sa vlog or sa live stream ko sa YouTube na ako ay nagluluto ng buro. Kasi ang dami ko ding viewers sa YouTube kaysa sa Facebook. Charas lang. Kasi sa Facebook, wala akong supporters. Kasi nga, syempre, ayaw ako ng mga aking Facebook friends. Nakakalungkot naman yun. Kalma lang self. Kasi tayo ay nagluluto ng ating masarap na buro. At buro talagang walang amoy yan. Hindi yan mabaho. As in, mabango. Amoy siya. Nung naluto na siya guys, alam nyo ba, nakakatakam. As in, ang dami ko talagang nakain rice. Tsaka yung yung luya, ang sarap kainin. So, ayan na yung finished product natin. Charas lang. Ayan na yung ating buro na masarap at malinamnam. That time talaga, nakapag-pray na ako. Hindi ko na siya pinakita kasi kinat ko na yung aking video. So, ayan nga, ready to eat na tayo guys. Ang sarap ng ating buro. Medyo brown-brown talaga. Ganyan yung gusto ko na pagkaluto. Yung hindi masyado sunog at hindi naman masyado yung parang maputla, ganun. Gusto ko talaga yung brown-brown. Kasi masarap siyang kainin yung parang may sunog-sunog kunti pero hindi siya totally sunog. Alam niyo yun, ang gulo, diba? Ang hirap explain kung ano yun. Basta alam niyo na yun. Masarap. Unang kagat, masarap lahat. Charon lang.
O, 'di ba? Ayan. Kaya pansin nyo, tumataba ako kasi nga, syempre, marami akong mga saganang pagkain. Joke lang. Kahit ganyan lang yung pagkain ko, sarap na ako. Hindi naman ako marte sa pagkain. Okay lang sa akin kahit yung ulam ko ay sardinas. Kahit ano lang yung inuulam ko, walang problema. Kasi ang sarap talaga kumain. Alam nyo yun, yung parang kahit mga ganyang ulam lang talaga na-appreciate mo na. Sus, kahit alamang yan guys. Diyos ko, ang sarap. May alamang ako sa fridge eh. Ginisa ko siya sa ano yun, tomatoes. Ang sarap talaga. So, hanggang dyan na lang guys. Bye!